Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat na identity. Identity. Ano ang identity sa Tagalog? Pagkakilanlan. Maraming salamat, hindi po ako Tagalog. Kami ay galing ng Samar. Kaya limited yung aming salita na Tagalog. So, identity or pagkakilanlan. Paano tayo ma-identify, mga kapatid? What is our identity? Ano ba ang pagkakilanlan na meron tayo? Well, alam ko na. Number one, na pagkakilanlan na meron tayo, being a Christian, being an individual, we are a Seventh-day Adventist who worship and who obey the Ten Commandments. That's the basic idea sa atin bilang mga Adventist. Pero gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid, na meron pang mas magandang idea kung paano talaga tayo makita o ano talaga ang pagkakilanlan na meron tayo. Okay, so ang talata natin ay makikita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Okay? So this is now our identity. We are a new creation. All things have passed away. Behold, new things have come. Okay? Lahat ay naging bago na. Ang sinasabi dito sa talata, all things have become new. Siguro itong talata nito ay from the other English version, pero dito sa New King James Version, ang sabi dito, behold, all things have become new. New things have come. Mga bagong bagay ang nangyari. Okay? So, dapat doon natin makita, mga kapatid, ang ating pagkakilanlan. Hindi po sa lumang pagkatao na meron tayo, kundi sa bagong pagkatao na meron tayo. That is our identity. Well, let me share to you something about the definition of the identity. Okay? Medyo maliit, no? Ang sabi diyan, first definition, mga kapatid, ang sabi diyan, who someone is, the name of a person. Let's say, for example, isa sa mga sikat na mga atleta natin, si Manny Pacquiao. Paano mo siya ma-identify? Pag sinabing boxing, ano ang naisip natin? Marami dyan, pero may isip natin, ang naboksingero si Manny Pacquiao. Tama? Pag sinabing basketball, sinong naisip natin? Stephen Curry. Sino pa? Michael Jordan. So yun, mga kapatid, no? Makikita natin yung mga identity nila. Di ba? So, who someone is, or the name of the person. Okay? Mostly sa mga celebrities, nangyayari ito, yung mga pangalan ng artista, hindi naman kanilang totoong pangalan yun, di ba? Meron lang silang ginagamit na mas magandang pangalan. Di ba? So, halimbawa si Ramon Bong Revilla. Hindi naman Revilla actually yan, di ba? Bautista yan. Bautista yan. Hindi yan Revilla, mga kapatid. So, kilala, mas pinaganda lang sila. So, yun ang identity. Second definition, mga kapatid, I like the most, itong pangalawang definition ng identity, which is, dito magiging sentro, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi sa dictionary, the qualities, buti, medyo nakikita ko pa yung maliit na sulat. The qualities, ito mga kapatid, the qualities, beliefs, yan, beliefs, that make a particular person or group different from others. Yan, di ba? So dito tayo pumapasok ngayon, mga kapatid, bilang Adventist, bilang mga Seventh-day Adventist Christians, dito ngayon pumapasok tayo sa second definition. The second definition is that the qualities, beliefs that make a particular person or group different from
others. Do you relate? Nakaka-relate na ba kayo? So bakit tayo iba sa community? Bakit? Number 1, hindi tayo kumakain ng baboy. Ano pa? Hindi tayo nagti-TikTok. Okay. Ano pa mga kapatid? Ang ating araw ng pagsamba ay araw ng Sabado. Tama? So, maraming mga bagay mga kapatid na tayong lahat ay masasabi natin na this is our identity. Pag sinabing Sabadista, nako, hindi yan kumakain ng baboy. But there is a problem with that idea mga kapatid. Kasi, ang isa sa mga problema dyan mga kapatid, ay yung mga tao ay nagiging negative yung impact, no? Natin bilang mga Adventist, nagiging negative yung kanilang impact pagka yun ang pinaka-identity natin. Pero gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito kung ano talaga ang tunay na identity ng Seventh-day Adventist Christians. Handa na ba kayo? Yung mga Sabbath keeping, yung pagkain na yun mga kapatid, that's not actually our identity. That's probably the distinguishing mark between other denomination, but that's not our identity. At gusto kong i-share sa inyo yung tunay na identity bilang Seventh-day Adventist Christians. There are only 6 reasons why we are special in the sight of God. Okay? Next slide. Okay. Ito. Mamaya pa pala yun, no? Para ma-illustrate natin. Hindi ko na nakakabisado yung sermon ko. Okay. So, para ma-illustrate natin, mga kapatid, this is the point. An ordinary object becomes valuable and different from common if it is put into someone who could make that thing special. So, this is the preamble. This is the main theme of our study this morning. An ordinary object, di ba? Balikan natin yung talata. An ordinary object becomes valuable and different from common or special if it is put into someone or into the hand of someone who could make that thing special. Okay, number 1, example, illustration. NBA official ball. I researched this anong year na ba? 2022? Ni-research ko ito mga kapatid, 2021. Last year na-research ito. Siyempre, nagbabago yung exchange ng currency, no, from dollar to peso. Ito, mga kapatid, ay nung tiningnan ko ito sa internet, nagkakahalagang 6,517.94 pesos yung official NBA basketball, yung bola na yan. Pero, kung yan, mga kapatid, ay mahawakan ni Michael Jordan, makikita nyo kung magkano. Okay, magkano? Nagkakahalagang 289,114.47. Okay? Pag ganyan mga kapatid ay mahawakan ni Michael Jordan, papirmahan mo sa kanya, nagiging ganun na ang price. Okay, next. Okay, boxing glove o professional boxing gloves is only 4,500. Pero pagka ito yung mga tawag dito mga gloves na merong signature, no, ni Muhammad Ali. Naging 90,047. Oh, pagka bumili kayo ng glove na pinirmahan ni Muhammad Ali, ay magkakahalagang 90,047. Okay, next. Si Manny Pacquiao naman, nagkakahalagang 84,534. 'Yun ang glove, no? Na mapirmahan o masignaturean ni Manny Pacquiao. Okay, next. Yan, Brother Jimmy, oh. Brother Jimmy, alam ito ni Brother Jimmy, oh. Tennis ball, 350 ang isang tube with 3 balls. Brother Jimmy ay kakalaro ko to sa tennis. Pag mahawakan niya ni Roger Federer, magiging 21,119.47. Okay. So, we may think, ang sabi dyan, no? We may think that each one of us is only an ordinary person. By nature, in us, there is no good thing. No? There is no good thing according to Romans chapter 7. There is no good thing that dwells in me. But if we put our lives in the hand of God,
we will become special and unique from other people. That is our identity in the noblest form. So hindi pala mga kapatid, sa kung ano ang ating mga ginagawa. Di ba? Hindi pala sa tayong lahat ay hindi kumakain ng baboy or mga hipon, hindi pala dahil na tayong lahat ay sumasamba sa araw ng Sabat, kundi tayong lahat ay nagiging special at unique tayo sa ibang mga tao sapagkat tayong lahat ay ni-recreate ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kamay. Therefore, if any man is in Christ, ang sabi doon sa talata na binasa natin, he is a new creation, the old things have passed away, now it became new. At dapat doon tayo mag-focus mga kapatid. Mahirap kasi yan na ipag-forefront natin yung pagiging Adventist natin na hindi sang-ayon sa hindi sang-ayon sa tunay na pagkakilanlan. Kilala mo ba si Pekta? Kilala ka yan, yung Sabadista yan na nangutang sa akin, hindi pa nakabayad. Patay tayo dyan mga kapatid. No? Dapat mga kapatid, makita sa ating lahat ang tunay na identity or pagkakilanlan base sa Base sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, we have 6 reasons today para makita natin na tayong lahat ay special. No? Reason number 1, okay? Sa ating slide. Okay? Reasons why we are special in the sight of God. Number 1, turn your Bibles now in the book of Ephesians. Okay? Ephesians. Yan, chapter 1 mga kapatid. Mag-focus tayo dito sa aklat ng Epeso. Ang ganda nito, Ephesians chapter 1. Okay? Ang sabi dito, yan na ba yan, yung Ephesians chapter 1? Okay. Blessed be the God, basahin ko dito mga kapatid, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Ano nga yung reason number 1? Pakibalik doon sa slide. Reason number 1, okay? We were chosen, yun ang reason number 1 mga kapatid, para maintindihan natin why we are so special, why we are so unique, why we are identified as not the Sabbath keeper or whatsoever. Dapat ma-identify tayo. Reason number 1, we were chosen even before the foundation of the world. Yun po ang pinaka-reason mga kapatid. Number 1 reason kung bakit unique tayo, bakit we are identified as Christians mga kapatid, because in the very beginning, we were chosen before the foundation of the world. Mantakin mo yan, Brother Marvin. Mantakin mo yan mga kapatid. Before the foundation of the world, hindi pa nilikha ang tao mga kapatid. Alam na ng Diyos na si Brother Dariel, si Brother Caleb ay mag-i-exist sa lupang ito. Alam na ng Diyos mga kapatid. Alam na ng Diyos na si Pastor Kenneth ay sasablay ang kanyang buhay. Alam na ng Diyos yan mga kapatid. But let me tell you something, we were chosen by God. Si David, ang sabi ni David, every chapter in my life, sabi ni David, alam ng ating Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos ang bawat kapitulo ng buhay natin mga kapatid. Alam ng ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos na sa ganitong point, ikaw ay babagsak. Alam ng Panginoong Diyos na ikaw ay magkakasala. Alam ng Panginoong Diyos na ito ang mangyayari sa buhay mo. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, the very reason why we are so special in the sight of God is that in the very beginning, from the very beginning, we were chosen even before the foundation of the world. Verse 3, ang sabi dyan, blessed, okay? Blessed be the God of the Father and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Verse 4, ang sabi dyan, just as He chose us, ang sabi dyan sa talata, He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. It is God's definition for us to be holy and blameless. It's not our definition to be holy and blameless. Hindi po definition natin mga kapatid. Paano ka naging banal? Kasi vegetarian ako maraming mga taong, paano ka naging banal? Kasi mahilig mahilig magsimba sa Miyerkules sa Biyernes. Alam niyo mga kapatid, ako gustong-gusto kong talagang this is very essential in a Christian journey mga kapatid. Pagiging vegetarian, napakaganda. Gustong-gusto ko yan mga kapatid.
Pero kung ipag-forefront natin, pagmamalaki natin yung magiging ganon, alam nyo, meron akong kakilala yung kanyang Christian standard, yun lagi ang kanyang pinanghahataw sa mga tao. O halimbawa, pagiging vegetarian. Pagka makita ka na ganon ang lifestyle mo, magpo-post yan sa Facebook. Pag mabasa mo, siyempre, alam mo mga kapatid, nung nakaraan, meron akong kwento sa inyo, no? Nung nakaraan, itong mga speakers ko ng Week of Prayer, mga youth na mga speakers ko, Week of Prayer, nagkaroon kami ng matatawag ba nating victory party yan or celebration, Thanksgiving celebration. After ng the next day, no, Sabado ang tapos pagkalinggo, nagkaroon kami ng special celebration. Tapos nag-order sila ng pizza. Alam yung pag umorder kayo ng pizza, di ko alam kung sa SNR sila nag-order o sa Shakey's. Kahit anong mo, whether you like it or not, meron talagang ibibigay sa yung Coca-Cola. Pag umorder ka, wala kang talaga, ibibigay talaga sa yan. Actually, namili naman sila ng drinks, pero wala kang ibang choice kundi Coca-Cola. Make the long story short, nandun kami sa likod ng PIC, may kubo yan malaki, ngayon wala na, nasira na. Nandun kami, ready na yung mga pagkain, nandun din yung Coca-Cola. Nandun din nakita yung Coca-Cola. Itong kaibigan natin na talagang champion sa tinatawag na Christian standard, nandun. Nakita, naku, kinabukasan, ay pinagpo-post na sa Facebook tungkol sa Coca-Cola na yan. Di ba mga kapatid? So, sometimes our being, no, yung pagiging champion natin sa Christian standard, mga kapatid, that's very nice. Actually, gustong-gusto ko yan. Naranasan ko yan, Brother Marvin. Yung kumain ng gulay actually ako pag nagluluto ako ng gulay, sabi ko, there is no sense na ang gulay ay yan, lutong-luto talaga, pwede lang sa laing. Naku, pagkalaing, pag di mo lutuin yan, yari ka dyan. Pero mga kapatid, like for example, pechay, talbos ng kamote, hindi na dapat, iba-blance lang natin yan, no? At mawawala na kasi yung nutrients niyan. Ayoko ng gulay na luto talaga. Kaya doon sa bahay, kami ng misis ko, pag nagluluto ako ng ampalaya, ito mga kapatid, ang sekreto ng pagluluto ko ng ampalaya, tuturuan ko kayo. Gigisahin ko yung ampalaya, madali yan. Lagyan ng asin. Alam ko na, kabisado ko na yung amount ng asin, hindi ko tinitikman yan habang nagluluto Lagyan ng asin, tapos pagka na-coat na siya ng asin, nagisa na ng kaunti, lalagay ko na yung itlog. Lalagay yung itlog. Pagkatas ng lagyan ng itlog, patayin ko na yan. Hindi ko na as in half cook lang mga kapatid. Ang ampalaya, mapait pagka overcook. Tama ba, Brother Marvin? Pagka half cook mga kapatid, hindi po mapait. Tapos takpan ko na. Maluluto na actually. Actually, sometimes nga, hindi pa nangyayari, no? Overcook pa pagka tinatakpan, no? Wala na sa apoy. At gusto ko sa ampalaya, yung hilaw. Hilaw lang mga kapatid. Kasi yun ang gusto ko mga kapatid talaga when it comes to vegetarianism. Pero meron talagang merong mga tao na si nanay ay talagang sinabi niya kanina hindi kumakain ng manok. Pero that's good mga kapatid. That's good talaga. Maganda yan. At ngayon pa naman sabi sa akin ng asawa ko, Daddy, wag na tayong bumili muna ng manok kasi 'di ba yung problema ngayon sa mga fowls, 'di ba? Wag na tayong bumili ng manok. Sabi ko, tagal-tagal ko nang gustong puro gulay na lang ngayon mo pa inisip. Kasi gusto ko talaga mga kapatid yung ating katawan ay maayos, di ba? Pero dapat sana kung tayong lahat ay wag nating i-forefront mga kapatid yung being natin, no? Yung Christian standards natin, hindi po dapat i-forefront natin 'yan para masabing tayong lahat ay mas lamang sa ibang mga Christians. Let me tell you something. In Romans chapter 3, verse 19 and 20, ang sabi doon, lahat ng laman ay walang makakatakas sa judgment ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, pinagmamalaki mo ba na ikaw ay sumusunod sa kautusan? Hahatulan ka rin ng ating Panginoong Diyos. So hindi po natin pwedeng ipagmalaki mga kapatid yun. Di ba? Yung being natin, yung Christian standards natin mga kapatid, yung pagiging vegetarianism, yung pagsimba sa araw ng Sabado, yung pagsimba sa araw ng Miyerkules, Biyernes mga kapatid, that's only a result of our what? Of our identity being saved. Kasi pinili tayo ng ating Panginoong Diyos. That's only the result. Yun lang ay nakikita sa ating sarili bilang mga
bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi po yan natin pwedeng i-forefront bilang ano. Kasi wala talaga mga kapatid. Wala talaga. Zero. Okay? Kaya, kung meron tayong mga ipagmamalaki sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni David, mga kapatid, ito ang kanyang hindi niya maintindihan. When I consider your heavens, Psalm chapter 8 verse 3 and 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained. What is man? Ang sabi niya doon. Na-overwhelm siya ng isang gabi, siguro sa kanyang palasyo, tinignan niya, napakaganda ng mga bituin, di ba, ang ganda. Pagka kayo ay, yung walang ulap, tapos mag-start gazing kayo, napakaganda mga kapatid. Na-overwhelm sa David, ang sabi niya, when I consider your heavens, the work of your fingers, the sun and the moon, and the stars, which you have set in place, ang sabi sa New King James Version, what is man? Ano ang tao? Para alalahanin mo. At ang anak ng tao para alagaan mo. Or you care for him. Wala talaga mga kapatid. Na-overwhelm si David. Pero, this is the reality. The reality is that it is because He chose us before the foundation of the world. Amen? Okay, number 2. Okay, sa ating slide. Number 2 reason. We were adopted as children. Verse 5. Ang sabi dyan, to the praise of glory of His grace, by which He made us accepted in, ang sabi dyan, in the beloved. Okay? Ang sabi dyan, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Mapapansin ninyo dito sa chapter 1, mga kapatid, walang dito Ang mga statement lagi, according, according to His kind intention. Nagsimula ito dito According to God, mga kapatid, not according to us. It is God who chose us. It is God who adopted us. Kaya tayong lahat, mga kapatid, ay adopted ng ating Panginoong Diyos. Okay, next slide. Okay. Ang sabi dyan, okay, itong reality, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, we were adopted, Ano bang kalagayan natin dati? Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, walang iba kundi si Satanas, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Verse 3, among them we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. So, or even as the rest. So, ito ang kalagayan natin, mga kapatid. Wala tayong magawa dyan Meron akong, naalala ko dati na sa Tagig ako, doon ako na-assign. Nag-Bible study ako. Tanong ko sa aking Bible student, ang sabi ko sa kanya, papayag ka ba na ikaw ay maging anak ni Satanas? Bakit sino, mga kapatid, hindi po papayag? Kayo, papayag ba kayo? Hindi po tayo papayag, mga kapatid. Pero, sa ayaw natin at sa hindi, mga kapatid, ito po ang ating kalagayan. Yan nung una, ang sabi dyan, you were dead in your trespasses and sins. Ang inyong sinusunod ay ang kapangyarihan ng hangin. Sino yun? Prince of darkness. Sino yun, mga kapatid? Walang iba kundi ang kaaway na si Satanas. That's the sad reality. Pero, laging may pero yan. Pero, ngayon, ang sabi dyan sa verse 5, mga kapatid, ng Ephesians chapter 2, even we were dead in trespasses, ang sabi dyan, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So yun, mga kapatid, unang-una, ano nga yung una? We were chosen. Pinili na kayo. The problem is that nagkaroon ng kasalanan, naging bihag tayo ni Satanas, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. The next step is that, ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Inadapt tayo, binalik tayo sa Kanya. Adoption, mga kapatid. What is the next? Okay? Number 3. We were redeemed. Inadopt tayo, mga kapatid. We were redeemed through the blood of Jesus Christ. Kaya, paano tayo maging anak ng Diyos?
John chapter 1 verse 12, ang sabi doon, sa John chapter 1 verse 12, ang sino man na tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay magiging anak ng ating Panginoong Diyos. Diba? It is only by accepting the offer of God, accepting Jesus Christ as our personal Savior, na tayong lahat ay maging anak ng ating Panginoong Diyos. Importante mga kapatid na maging anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng, may process ito mga kapatid may process ito. Sa pamagitan ng, number one process dito ay baptism. Kaya, ang sino man sa inyo dito na hindi pa nakaranas ng bautismo mga kapatid, ang katotohanan dyan, this is the process na tayong lahat ay tinanggap natin ng ating Panginoon Kristo. Di ba? John chapter 3, di ba? Yung istorya dyan, paano may papanganak ang tao kung siya ay matanda na, ang sabi ni Nicodemus. Ang sabi ni Jesus Christ, sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. So, importante mga kapatid na tayong lahat ay maging born again. Ipanganak tayo muli. Ipanganak tayo sa pamagitan ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang kahalagahan ng baptism mga kapatid. Hindi po para maging sabadista ka. No. That's not in the Bible. Ang tunay na reason kung bakit ang tao ay mabautismuhan, it is because of the reality na kailangan nating maging anak ng Diyos. Di ba bang, iba sa inyo dito, o ako, pupunta ako sa bahay nila Kuya Marvin. Okay? Hindi ako pwedeng basta-basta lang pumasok lang. Pero yung anak ni Kuya Marvin, si Jared, pagpasok sa bahay nila, bubukas na lang yan, hindi na yung kakatok. Kumakatok ka ba? Pagka siguro nakalak, di ba? Pero pagka bukas, hindi ka na kumakatok. Diretso na, bakit? Anak ka kasi. Ako hindi ako anak. Mga kapatid, no, ang pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kung tayong lahat ay maging anak, we are the, andyan Number 4, we are the, we are the, wala pa pala yan, no? Number 3 muna tayo, we were redeemed through the blood of Jesus Christ. Verse 7, no? Mamaya mga kapatid, siguro nasa panglima yan, no? Verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Makikita natin dito, no? According to the riches of His grace. Hindi po mga kapatid, according to, dahil mabait si Caleb, no? According to, dahil masipag sumimba. Hindi po mga kapatid. According to the riches of His grace. Hindi po, talagang wala talaga tayo dito mga kapatid. It's only according to God. According to God. According to God. According to God. Okay? Next. We were imparted the knowledge of the mystery of His will. Ano ba itong mystery of His will? Knowledge of the mystery of His will. Ang sabi sa Romans, I think it's in Romans. Okay? Paki-forward ng slide, no? Romans chapter 5 verse 10. Anong sabi diyan? Sa New American Standard Bible, for if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall save by His life. Next slide. Okay? Ito pa yung kanina mga kapatid, no? Yung John chapter 1 verse 12. Okay, next. Okay? Okay, next po. Yan. He made known to us, ang sabi dyan, He made known to us the mystery of His will according to His kind intention. According to His kind intention, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng knowledge. Ano ba yung mystery of His will? Mystery of His will. According to His kind intention, He purposed in Him with a view of administration suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. Okay? Ano ba itong mystery of the will of God? Okay, next slide. Mababasa natin dyan. Ito na, no? Romans chapter 11, verses 25 to 27. For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery. Itong mystery ng ating Panginoong Diyos. What is this mystery? So that you will not be wise in your own estimation. That a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come in. And so all Israel will be saved.
Just as it is written, ito na yung mystery mga kapatid. The deliverer, which is Jesus Christ, will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. This is my covenant with them when I take away their sins. So the mystery of the will of God is no other than the gospel. Jesus Christ mga kapatid. Ito po ay naitago sa mahabang panahon. Bakit naitago? Ayaw kasi nilang i-share. Kaya mga kapatid, tayong lahat, we are claiming to be the spiritual Israelites, mga kapatid. Dapat hindi tayo nagtatago, hindi natin tinatago, mga kapatid, ang mystery of the will of God, which is the gospel, which is Jesus Christ. So, binigyan tayo, mga kapatid, ng knowledge of the mystery of the will of God, mga kapatid. At dapat na makita natin ito. Ito ang dapat na identity na meron tayo, di ba? As a Seventh-day Adventist Christians, mga kapatid, our identity must be what? Must be the sharers of the mystery of the will of God sa ibang mga tao. Hindi po TikTok, mga kapatid, ang ating sinishare. Okay? Okay, next. Next slide. Yan. Panglima na tayo, mga kapatid. We have obtained, yan na, inheritance. Diba? Dahil dyan, mga kapatid, tayong lahat ay nagmana ng inheritance. Fullness of heaven, mga kapatid, ay tayong lahat ay nagmana nitong inheritance. Verse 11, ang sabi dyan, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according, na naman mga kapatid, according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Kaya importante mga kapatid, na tayong lahat ay maging anak ng Diyos, tayong lahat ay likhain sa Kanyang mga kamay, mga kapatid, para tayong lahat ay merong panibagong identity. And one of the identities, mga kapatid, is that we are what? We obtained inheritance. Kaya importante, Brother Dariel, na maging anak tayo ng Diyos. Kung ako ay i-adapt ni Brother Marvin, makakapasok na rin ako sa bahay na hindi kumakatok. Tama? Ganun, mga kapatid. That's the reason why it is important for us to be adopted by God. Kasi, meron tayong karapatang maging anak ng Diyos. So, kung meron tayong karapatang maging anak ng Diyos, mga kapatid, we can now enter heaven. Hinihintay lang natin yung tamang pagkakataon. That's the reality. Okay, the last, mga kapatid. Last point na gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito. We were sealed by the Holy Spirit. Ito ang matindi, mga kapatid. We were sealed by the Holy Spirit. Verse 13. In Him you also trusted after you heard the word of God. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Pagkatapos nating tanggapin, mga kapatid, ang katotohanan, at pagkatapos nating makamtan ang sabi dito, after you heard the word of truth. Anong word of truth, mga kapatid? The gospel of your salvation, in Him also having believed. Dito, mga kapatid, ito po yung pag-aaral ng mga theology. Ang tawag nito ay gospel seal, ang tawag dito. Yung pagtatatak. Dalawang klaseng sealing, mga kapatid, ang pinag-uusapan sa Biblia. Yung tinatawag na gospel seal, at yung tinatawag na apocalyptic seal. Okay? Kaya, nagtataka siguro tayo, or siguro hindi pa natin lubos maintindihan, paano ba tayo matatakan ng tinatawag na latter rain, mga kapatid? Or paano ba tayo matatakan ng Diyos? Dalawang klase yan, mga kapatid. The moment that you accept Jesus Christ as your personal Savior, you are sealed by God. Tandaan po natin yan. Kaya, wag po kayong mag-alala, mga kapatid, na bago dumating si Jesus Christ, or bago dumating yung tinatawag na apocalyptic seal, ay mabura na tayo sa mundo, mamatay na tayo, mga kapatid, wag po kayong mag-alala, maliligtas pa rin po tayo. Bakit? Kasi natatakan ka ng Diyos. Ang pagtatatak ng Diyos, mga kapatid, ay dalawang klase. Una, yung tinatawag na gospel seal, the moment that you heard the truth, you accepted Jesus Christ as your personal Savior, tinatakan po kayo, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang apocalyptic seal, mga kapatid, ito yung future. Na itatatak ng ating Panginoong Diyos. Yun ay tinatawag na latter rain.
Hindi ibig sabihin na hindi ka nahulugan ng latter rain, mga kapatid, hindi ka maliligtas. I mean, ang ibig kong sabihin, pagka ikaw ay hindi mahulugan ng latter rain, namamatay ka na sa mundong ito, at hindi ka nahulugan ng latter rain, mga kapatid, meron ka pa rin kaligtasan. Bakit? Kasi ikaw ay natatakan ng ating Panginoong Diyos. Hindi naman kasi pwedeng ang Holy Spirit ay parang pizza. Di ba? Na yung kalahating pizza muna, pag ikaw ay nabautismohan, hindi po, mga kapatid. No, whole po yun, no? Buo po yun. Meron lang purpose ang tinatawag na sealing ng ating Panginoong Diyos. So dito, mga kapatid, the moment that you accept Jesus Christ as your personal Savior, tayong lahat ay naka-receive ng tinatawag na sealing. Okay? You were sealed. Ang sabi doon, okay, balik tayo. You were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance. Huh? With a view of redemption of God's own possession to the praise of His glory. Pagka kasi ikaw ay matatakan na, mga kapatid, you are now possession of God. Pagmamayari ka na ng Diyos. At ang sabi doon sa Biblia, no one, ang sabi ni Jesus Christ, no one can snatch. Liban na lang pagka magpa-snatch ka. Pero ang sabi sa Biblia, ang sabi ni Jesus Christ, no one can snatch in my hand. Wala, mga kapatid. Kaya tayong lahat, mga kapatid, our identity in the very first place, ay unang-una, balikan natin, you were what? You were chosen before the foundation of the world. Ikaw ay, number 2. Anong yung number 2? Naalala niyo ba? Ha? Okay. We were adopted as children. You were redeemed in the blood of Jesus Christ. Number 4, mga kapatid, you were given a knowledge of the mystery of His will, mga kapatid. Number 5, you were obtained inheritance. And number 6, mga kapatid, we were sealed by the Holy Spirit. This is the package of our identity. Ito po ang identity natin, mga kapatid, as a Christian. And the last part ng ating sermon, quotation coming from the writings of Ellen White, January 2, Signs of the Times, January 2, 1893. Ito, mga kapatid, napakahalaga nito. In the council of heaven, provision was made that men, though transgression, should not perish in disobedience. Ano daw? Ang mga tao ay, bagaman nagkasala, nagkamali, na-disobey, ay hindi sila, hindi sila mamamatay. Ang sabi diyan, but ang sabi diyan, should not perish in their disobedience. Hindi sila mamamatay dahil sa kanilang disobedience. Hindi sila mamamatay, mga kapatid. Ang totoo, ang sabi diyan, but through faith in Christ as their substitute and surety might become the elect of God, predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. God wills, gusto ng ating Panginoong Diyos. God wills that all men should be saved. For ample provision, binibigay sa atin, for ample provision has been made in giving His only begotten Son to pay man's ransom. Those who perish, ang sabi dito sa last statement, mga kapatid, those who perish will perish because they refuse. Hindi po dahil sa nagkasala sila, but they refuse to be adopted as children of God through Jesus Christ. What a powerful statement, mga kapatid. Kaya wag nating isipin na yung mga tao na hindi maliligtas dahil sila ay mga kriminal. Wag nating isipin na mga tao nga hindi maliligtas dahil sila ay mga kawatan. Dahil sila ay mga rapist. Mayroong mga tao, mga kapatid, na hindi maliligtas na mga hindi gumagawa ng ganitong mga gawain pero hindi sila ligtas. Yung mga tao na yan, isa lang dito ang sinasabi. Ang mga taong hindi maliligtas ay yung mga taong tumanggi na maging anak ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun ang klaro, mga kapatid. So tayong lahat, hindi natin pwedeng may pagmalaki kung anong meron tayo. Kung ano ang ating status being a Christian, mga kapatid. Ikaw man ay vegetarian o hindi vegetarian. Ikaw man ay nagluluto ng Sabado o hindi nagluluto ng Sabado. Mga kapatid, hindi po yan ang forefront ng ating identity. Maliwanag po sa Biblia, Ephesians chapter 1, this is the reality of our identity. Last verse, mga kapatid, last statement. Conclusion. Our identity
is not tied up with the skin colors. Hindi po dahil maitim si pastor at maputi si Caleb. No? It's not tied up with the colors, skin colors, mga kapatid. The number of zeros in the bank accounts after 1. Di ba? Alam mo yun? Bank accounts natin. Ilang zero ba meron ang bank accounts natin, mga kapatid? Ilang digit ba ang bank accounts natin, mga kapatid? Kung yan umabot ng 7 digits, milyonaryo ka na. But that's not the ano. Huh? Our identity does not tied up with the things, mga kapatid. Ang sabi dyan, the skills and ability, hindi po, mga kapatid, or talents, or knowledge, it is not tied up with what we were and what we are going to be. Our identity depends upon the hands who makes us special. God is inviting you today, no? God can make you special if you come to Him today. Ang awit, mga kapatid, nating mapapakinggan ay ang reality kung ano ang tao. Wala tayong mapagmamalaki, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ang tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos? At ang tanging kaparaanan lamang na tayong lahat ay ma-identified as real Christians, mga kapatid. Kung ating pahintulutan ang ating sarili, ang ating buhay, na mailagay sa kamay ng ating Panginoong Diyos at kayang likhain ang bawat isa sa atin para maging bagong nilalang. Pagpalain po ang bawat isa. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang